Sa ibang balita, posibleng binaril ng malapitan ng mga pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army o NPA ang mga pulis na nasawi sa nangyaring pananambang sa Bansalan, Davao del Sur noong nakaraang linggo. Ito ang balita ni Victor Cosare. Ang mabilis na paglabas at pagtalon mula sa sasakyan ang naging susi kaya nakaligtas si SOCO Investigator PO3 Allen Arnado sa ginawang pananambang ng mga pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army noong March 8 sa Barangay Sibayan, Bansalan, Davao del Sur. Ayon kay PO3 Arnado, lumabas na lamang siya nung tumigil na ang putukan at marami ng tao sa paligid. Kasi gumapang na ako sinip ko na yung buhay ko. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kasama namin. Kasi lumupire na po. May sapa ka dyan. Sapa na maliit. Kanal lang, kanal. Oo. Diyan ako nakapasok. Subalit lumalabas sa investigasyon ng pulisya na posibleng nakaligtas din sana sa ambush si PO1 Saro Mangutara kung hindi ito binaril ng malapitan ng mga rebelde. Sa likod ng patrol car nakaupo si Mangutara, subalit walang nakitang bakas ng kanyang dugo sa likod ng sasakyan kaya hinala ng mga pulis, posibleng dinala siya sa bandang unahan, pinaluhod at saka binaril ng malapitan. Kapag mas mataas yung tumira sa kanya, tinira talaga siya ng nag-exit dito sa kilikili niya. So posible, malaking posibilidad talaga na buhay siya at pinatay lang siya nung pinalinya na sila doon sa malapit ng mga doors ng patrol cars na yun. Naghinto yung putukan tapos narinig ko na huwag kayong sa Tagalog, huwag kayong mapaputok, mag-clear muna ako sa baba. Tapos after noon, nagpaputok sila ulit. Lumabas din sa investigasyon na binaril ng malapitan si SOCO Investigator PO3 Jeden May Rabor na nagtamo ng 11 tama ng bala sa katawan. This is plain and simple murder already. Hindi na ito napaka-inhuman. Ayon sa pulisya, walang nakitang basyo ng bala sa sasakyan na nagmula sa baril ng mga pulis na isang indikasyon na hindi nakaganti ng putok ang mga ito. Ang nakitang mga basyo ng bala malapit sa patrol car ay tugma sa mga na-recover na bala sa mataas na bahagi ng lugar kung saan pumwesto ang mga rebelde. Tukoy na ng mga investigador ang ilan sa mga sangkot sa pananambang sa tulong ng isang rebelde na sumuko sa mga sundalo at siyang kumilala sa mga responsable sa Sibayan ambush. Target ng Binoong Special Investigation Task Force na maisampa ang mga reklamong multiple murder at frustrated murder laban sa mga responsable sa krimen sa March 24. Patuloy naman ang pursuit operations ng mga sundalo sa mga hinihinalang responsable sa krimen. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City.